Halina't purihin ang Diyos, pagpapala niya sa atin lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa atin nagmamahal. Halina, siya ay pasalamatan. Halina't purihin ang Diyos, pagpapala niya sa atin lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa atin nagmamahal. Halina, siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Halina't purihin ang Diyos, pagpapala niya sa atin lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa atin nagmamahal. Halina, siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Halina't purihin ang Diyos, halina't purihin ang Diyos. Kalungkutan ko'y iyong pinawid, nagalak ka ng ibinigay. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko'y iyong pinawid, nagalak ka ng ibinalik. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Masasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magpapalibot at kalungkutan ko'y iyong pinawid, nagalakang ng ipinalik. At sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko'y iyong pinawid, nagalakang ng ipinalik. At sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Masasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, pagpapalibot at kalungkutan ko'y iyong pinawid, nagalakang ng ipinalik. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko'y iyong pinawid, nagalakang ng ipinalik. At sa puso
1 Corinthians chapter 11 verse 17 to 26. Tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko kayo maaaring ipagmalaki dahil ang inyong pagtitipon ay hindi nakakabuti, subalit nakakasama. Una sa lahat, nabalitaan ko na kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon, at ako'y naniniwalang may katotohanan iyan. Kailangan nga magkabukod-bukod kayo upang makilala kung sino-sino sa inyo ang mga tapat. Kaya't sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ng Panginoon ang kinakain ninyo, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang baong pagkain. Kaya't nagugutom ang iba at ang iba na may nalalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? O hinahamak ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ang mahihirap? Ano ang gagawin ko ngayon? Ipagmamalaki ko ba kayo dahil sa bagay na iyon? Hindi ko gagawin iyon. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos, pag pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iniinom niyo ito, gawin niyo bilang pag-aalaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Mapagpalang umaga po muli sa inyong lahat. Narito muli tayo sa ating virtual fellowship, o worship, na ating tinatawag na pagsambahay. Kaya binabati ko yung aking mga kasama sa kawan ng First Peacemakers Church of Cainta. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po kayo'y nasa mabuting kalagayan at dalangin ko na ang biyaya at kalinga ng Diyos ay patuloy ninyong na-experience. Binabati ko rin yung mga iglesia ng Missionary Outreach of the Philippines. Nasaan man kayo dako, dadidinig ninyo aking tinig. Grace and peace be to you always. At God continue to shower you with these special blessings. Kasama na din yung mga sumusubaybay sa atin dito sa ating gawaing pagsambahay. The Lord bless you too. Hallelujah. June 6 na. Ang bilis ng panahon. Nasa kalahati na tayo ng taon. Pero alam natin, ang ating Panginoon ay patuloy naman na kakalinga sa atin. Hindi tayo iiwan sapagkat siya'y tapat sa lahat ng pagkakataon. Tayo po ngayon ay dumako sa ating panalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po o Diyos sa pag-apak namin ng buwan ng Hunyo. Ama, yung nakaraang buwan o mga nakaraang mga buwan, Panginoon, ay ipinamalas mo yung iyong kabutihan sa amin. Kaya nga sa June 6 na ito, isa po itong buhay na patotoo o parang isang ebidensya ng iyong kabutihan at ng iyong pag-ibig. Because of you, O Lord, because of your faithfulness, Ama, nakatungtong kami sa buwan ng Hunyo. Dalangin namin, Panginoon, ang gawain sa araw na ito. Ihanda mong aming mga puso, buksan mong aming mga isipan upang tanggapin, Panginoon, yung mensahe mo para sa amin, corporately and individually, Panginoon. And Lord God, we just commit to you this day. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Isa puso mo ang diwa ng banal na hapunan. Isa puso mo ang diwa ng banal na hapunan. Akmang-akma ang title ng mensahe natin ngayong umaga dahil po ngayong linggo ay magdadaos tayo ng ating Santa Cena. At dahil ito po yung title ng ating
mensahe, hinango din natin ito sa unang Korinto, chapter 11, verse 17 to 26, na kung saan binabasa ko yung text tungkol dito pag atin ang ginaganap ang Santa Cena. Una at huling ginanap ni Kristo Jesus dito sa lupa ang banal na hapunan na kasama ang kanyang 12 alagad bago siya ipako sa krus. Ito ay matatagpuan sa Mateo 26 verses 20 to 30, sa Marcos 14 verses 17 to 25, sa Lucas chapter 25 verses 14 to 30, at sa Juan chapter 13 verses 21 to 30. Ang banal na hapunan ay hinango ng Panginoon sa Passover meal na ginanap ng mga Israelita sa panahon ng pagkabihag nila sa bansa ng Ehipto. Matatagpuan natin to sa Exodus chapter 12. Hindi na natin babasahin pa yung mga verses, yung mga scriptural references na binigkas ko sa inyo. Sa inyo na lang personal study, daanan niyo to para makita niyo lang po yung background ng banal na hapunan. Well, anyway, sa pagganap niya nito sa 12 alagad, sinabi niya pa sa kanila na hindi na siya iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na muling uminom siya nito. Nakasalo na ang lahat ng mga alagad o lahat ng mga naligtas sa kaharian ng Diyos sa langit. Binigkas niya ito sa Mateo 26:29. So, nung ginanap niya ito, sinabi niya sa kanila, una at huli na ito. Yung susunod ay pagka lahat ng mga mananampalataya ay tinipon ko na sa kaharian ng ating Ama, at dun uli gagawin natin yung banal na hapunan. Pagkatapos ng pagparito ng Panginoon sa langit, pagkatapos niyang mabuhay na muli, pinagtibay ng mga alagad ang panapanahong pagganap nito. Bilang pag-aalala sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang lahat ng nilalang sa kabayaran ng kasalanan, ng kamatayan. Sa patuloy na pagganap ng banal na hapunan, dumating ang pagkakataon na nakalimutan na ang tunay na diwa nito. Well, at least sa isang iglesia o isang spiritual community. Ito ay nangyari sa church ng mga taga-Korinto na itinutuwid ni Apostol Pablo sa ating teksto ngayong araw. Sa verse 27, hindi nasakop ng teksto natin ito pero lumagpas tayo ng one verse sa verse 27 ng unang Korinto chapter 11, mariin na pinagwikaan ng apostol ang gumaganap ng banal na hapunan sa paraang di nararapat. Ang salitang ginamit ng New King James Version dito, yung sa paraang di nararapat, ay yung in an unworthy manner. In an unworthy manner. Kung aking itatranslate sa Pilipino, sa paraang di katanggap-tanggap. Ano itong paraang di nararapat sa pagganap ng banal na hapunan na ikinagalit ni Apostol Pablo? Binanggit niya ito sa verses 17 to 22 na binasa na sa atin kanina. At may tatlong
tatlong bagay siyang binigkas. Yung una, yung pagkakabahabahagi o disunity sa verses 17 to 18. Yung pangalawa, diskriminasyon o pagtangi. Diskriminasyon o pagtangi, verse 19 to 22. At yung pangatlo, yung kawalan ng pag-ibig, verse 19 to 22. Ang tinutukoy niya dito yung yung body of Christ yung pagtitipon ng mga mananampalataya. At sabi niya, naging sa parang di na karapat-dapat ito kasi nakikita ko itong tatlong bagay na ito na nangyayari sa inyo, yung pagkakabahagi, yung diskriminasyon o pagtangi, at yung pangatlo, kawalan ng pag-ibig. Basahin uli natin yung tekstong ito sa 1 Corinthians 11:17 to 22 na isinalin sa Revised Tagalog Popular Version. Ito ang pagkasalin. Tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko kayo maaaring ipagmalaki. Dahil ang inyong pagtitipon ay hindi nakakabuti, subalit nakakasama. Una sa lahat, nabalitaan ko na kayo'y nagpapangkat-pangkat. Yun ang tindi, nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon. At kayo'y naniniwalang may katotohanan yan. Merong mga groupings na hindi ka tanggap-tanggap Kailangan ngang magkabukod-bukod kayo upang makilala kung sino sa inyo ang mga tapat. Kaya't sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ng Panginoon ang kinakain ninyo. Sapagkat, verse 21, sa bawat isa sa inyo'y nagmamadali sa pagkain ng kanyang baong pagkain. Kaya't nagugutom ang iba, at ang iba na may nalalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? O hinahamak ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ang mahihirap? Anong gagawin ko ngayon? Ipagmamalaki ko ba kayo dahil sa bagay na iyon? Hinding-hindi ko gagawin ito. Tingnan niyo yung tingnan niyo yung yung rebuke ni Apostol Pablo. Pagkakabahabahagi, diskriminasyon, at kawalan ng pag-ibig. Self-explanatory naman siguro ito. Pagkakabahabahagi, diskriminasyon, at kawalan ng pag-ibig. Ibaba natin ito sa mga katangian, o ibaba natin yung mga katangiang ito na kumakatawan sa pagganap ng banal na hapunan sa paraang di nararapat. Tignan natin kung nasaan tayo ngayon. At atin pong babalangkasin din yung pagkakababahagi, diskriminasyon, at kawalan ng pag-ibig. Naghahanda ko ng 10 katanungan at suriin natin yung ating sarili. Una, napatawad mo na ba ang kapatid mo sa church na nakasakit sa iyo? Napatawad mo na ba? Alam mo, ito yung minsan ng ang cause ng pagkakabahabahagi. Nagkakaroon ng faction sa naniniwala sa isang kapatid na ito sa hindi naniniwala na walang point of reconciliation Matindi yan, mga kapatid. Kasi pinatawad ka ni Kristo Jesus sa iyong kasalanan ang gathering na ito ay gathering talaga ng mga pinatawad. Gathering ng pinatawad dito. Kaya tanong ko, napatawad mo na ba ang kapatid mo sa church na nakasakit sa iyo? Pangalawa, meron ka bang kinaiinisan na kapatid sa Panginoon sa iyong church o spiritual community? Pag sabi ko spiritual community, yung grupo ng mga mananampalataya, meron ka bang kinaiinisan? Alam ko, iba-iba tayo, nilikha ng Diyos. Pero talaga, existing pa rin yan. Meron talaga isang kapatid na talagang makikita mo lang, naiinis ka na, hindi dapat,
hindi dapat umiiral yung ganitong pakiramdam o yung ganitong damdamin sa bawat isa sa atin. Kasi kung merong kainisan dito, ang Panginoon, tayo yun eh. Kasi talagang paulit-ulit nating ginagawa yung mga kasalanan natin eh. Pero hindi siya nainis. Ano po? Katunayan, si Kristo Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo para ikaw ay maligtas sa ganung o mapalaya sa ganung mga damdamin. Kaya kung meron kang kinakainisan na kapatid sa Panginoon, pag-pray mo. Alam mo yun yung best. Pag-pray mo tapos magbabago magbabago ang iyong damdamin sa Kanya. Pangatlo, ginaganap mo ba ang banal na hapunan na mayroong paggalang sa presensya ng Diyos? Ginaganap mo ba yung banal na hapunan na mayroong paggalang sa presensya ng Diyos? Ano ang tinutukoy ko dito? Pagka tayo nagsasama-sama, kailangan lumalapit tayo sa banal na presensya ng Panginoon. Kaya nga, yung mga ibang nararamdaman natin, yung mga pagkainis natin, galit natin, dapat wala yun eh. At isa pa, yung pagtipon natin ito, part ito ng worship eh. Part ito ng worship. Nagwo-worship tayo. Sa New Testament believers pagka nagganap sila ng banal na hapunan o Santa Cena, talagang hindi nila hinihiwalay sa worship ito. Worship ito eh. Kasama ito sa paglapit sa Panginoon upang siya isambahin. Pang-apat, nakikiisa ba ang iyong puso sa pag-aalaala o sa pag-alaala at pag-ukol ng pasasalamat kay Kristo Jesus na sa ginawa niyang sacrifice sa krus ng Kalbaryo para sa iyo habang ginaganap ang banal na hapunan? Yung talagang, sineselebrate mo ba yung diwa nito? Nangyari sa church ng Corinto, naging ritual na lang. Alam mo, hindi ritual ito eh. Mamaya bibigyan ko pa ito ng time. Hindi ritual, no? Ito'y isang buhay na gawain na inaalala natin yung ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, para sa ating lahat. Kasi sa pamamagitan nito, tinanggap natin ngayon yung buhay na walang hanggan, buhay na ganap at kasiyasiya, pero hindi lamang yon. No, nahugasan tayo sa ating mga kasalanan at tayo ginawang matuwid sa mata ng Diyos. Panglima, nakikibahagi ka ba sa pagganap ng banal na hapunan dahil ito ay nakaugalian lang na ganapin ng ating iglesia? Ibig sabihin, ginagawa naman ng lahat. Gawin na lang natin. Yun, wala nang sense yun eh. Diba, katulad ng sinabi ko kanina, ritual na eh. Hindi po ritual yung banal na hapunan. Totoo, ginagawa natin at madalas natin gawin ito. Pero hindi ito isang ritual na basta-basta na lamang gagawin mo na wala yung puso mo doon. Naroon dapat ang puso mo. Pang-anim, may pagmamalasakit ka ba sa iyong kapatid sa Panginoon? Pag sinabi kong pagmamalasakit, meron ka bang compassion? Alam nyo, pagka iniibig mo ang kapwa mo, talagang gagawa ka ng paraan para yung mga pinagdadaanan niyang pagsubok ay makikibahagi ka para ito ay maibsan, matulungan. Ang tawag nga sa banal na hapunan, love feast eh. Kaya nga love feast ito, dapat may nakikita ang pag-ibig sa atin. Ngayong panahon ng pandemic, mga kapatid natin sa Panginoon, pinapanalangin ba natin? Merong mga talagang may matitinding pagsubok. Tayo ba nag-attempt na at least encourage sila o makatulong lamang? Ito yun kasi ito yung diwa ng banal na hapunan. Love feast ito
Kaya nakikita yung pag-ibig sa ating buhay sa isang grupo na to. Kaya nga po, pag kami sumamang mga di mananampalataya o mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, sa isang personal na wala pang personal na pakikipag-ugnayan sa Kanya, sila ay nahihikayat kasi nakikita nila may pagkakaiba eh. At ito po ay dapat umiiral. Iniisip ba natin yung ating kapatid sa Panginoon? Wag muna yung kapwa, wag muna sa labas. Dito muna sa spiritual community natin. Iniisip ba natin? Kumusta na kaya si ganito? Kumusta na kaya si brother, si sister? Ano kaya na nangyayari sa kanya? Pinapanalangin ba natin sila? Pangwalo, nagko-quiet time ka pa ba? Nagko-quiet time ka pa ba? Nag-uukol ka pa ba ng panahon sa iyong Panginoon? Ano ito? Essence din ito ng ng banal na hapunan, yung iyong pakikipag-ugnayan kay Kristo Jesus. Talagang pinapahalagahan mo to, yung pang-siyam nga, ito yung sinabi ko, no? Pinapahalagahan mo ba, yung number 9 natin, pinapahalagahan mo ba ang regular na pagdalo o pakikibahagi sa pagtitipon ng mga kapatiran sa iyong church o spiritual community? Mahalaga ito. Pastor, di na tayo nagtitipon na. Pero meron tayong pagsabahay. Ikaw ba, nakikiisa pa rin doon o nakikilaho ka pa rin, sumasama ka pa rin. Kasi dito sa gathering na ito, magkakasama tayo nagwo-worship. Tapos yung mga Zoom meetings natin. Sa prayer, mga ministry gathering natin sa Zoom, nakikiparticipate ka pa ba? Pinapahalagahan mo ba to? Essence din ito ng banal na hapunan. Yung pagsampu, pinapahalagahan mo ba ang presensya ng Diyos sa iyong buhay? Pinapahalagahan mo ba ang presensya ng Diyos sa iyong buhay? Sa message ni Pastor Terry nung nakaraang linggo, si Haring David kaya hindi nawawala yung perspektibo niya kahit na may dumarating na matinding dagok sa kanyang buhay. Kasi sinabi niya doon, he has a strong awareness of the presence of God. Talagang hindi nawawala to. Alam niya ang presensya ng Diyos. At yun ay kanyang pinahawakan. Alam niya ito, no? Kaya siya ay nakaka-survive, no? Nagagawa niya yung nakaka-survive siya sa dagok na dumating sa kanyang buhay at nagbabago yung kanyang perspektibo. Ito yung ilang mga katanungan lamang upang masuri mo sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang iyong sarili. Kung ginaganap mo ang banal na hapunan sa paraang di nararapat ayon kay Apostol Pablo. At kung ito ang conviction ng banal na Espiritu sa iyo, o ngayong umaga, habang nakikinig ka ng mensahe, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Panghawakan mo ang biyaya ng kaligtasan at pagiging matuwid sa mata ng Diyos na bunga ng tagumpay ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kasi nilinis ka na eh. Kumbaga, yung mga nagagawa mo, udyok lamang yun ang dati mong buhay eh. O dating makalaman na buhay mo. Pero talagang nilinis ka na dito eh. Hindi na kailangan maghari ito sa iyong buhay. Nilinis ka na ng dugo ng anak ng Diyos. At noon pa man, ikaw ay malaya na. Malaya na nung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo Jesus. Sabi sa Colossians chapter 1, verse 13 to 14 sa today's Living Bible, itong pagkasabi, babasahin ko sa inyo. For He has rescued us out of darkness and gloom of Satan's kingdom and brought us into the kingdom of His dear Son, who bought our freedom with His blood and forgave all our sins. Forgave all our sins. So tignan nyo, no? Talagang tinubos ka na eh.
Kaya yung gathering natin na ito, mga gathering ng mga tinubos gathering ng mga inibig ni Kristo Jesus. Pagtitipon ng mga nakatanggap ng kaligtasan. Sabi nga ni Michael Eaton it is the fellowship of the saved. Fellowship of the saved. No? At doon nakikita yung yung katangian ni Kristo na umiiral sa fellowship na ito. Ano ba ang diwa ng banal na hapunan? Binigyan pa ito ng ng linaw ni Apostol Pablo sa chapter 15, no? Chapter 11 tayo kanina, no? Chapter 15 ng unang Korinto verses 1 to 7. 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 7. At babasahin ko ngayon sa inyo sa Mabuting Balita version. Itong sinabi. Revised Tagalog Popular Version. Itong sinabi, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita o ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito. Kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kautusan. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nakita rin siya ni Santiago at ng lahat ng mga apostol. Si Kristo Jesus na namatay para sa ating mga kasalanan, nailibing, nabuhay na muguli, umakyat sa kanang kamay ng Ama at nangakong babalik muli upang isama ang lahat ng nakipag-isa sa Kanya sa kaharian ng Diyos doon sa langit. Ito yung diwa ng banal na hapunan. Ito yung inaalala natin. Ito yung hope natin, pag-asa natin. We await with expectation when Jesus Christ comes again to gather us together. At pag sinabi ni Kristo Jesus, pag tayo natipon na muli, no? Uulitin niya yung banal na hapunan, yung ginanap niya noon. At salo-salo tayong makikibahagi dito. Hallelujah! No? Purihin ang Diyos. Makakadinig po tayo ngayon ng isang awit bago po tayo magdaos ng banal na hapunan. At sa mga kapagkakataong ito, gamitin niyo po yung time para ihanda yung ating sarili at ang buong pamilya sa pakikilahok sa gawaing ito. Purihin ang Diyos. You hold my every moment. You come arranging scenes. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe
you're all I need. You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Kung nakahanda na po lahat, pati yung mga elements natin, umpisa na natin ang ating banal na hapunan. Sana po na makapaghanda tayo ng maayos, pati yung ating sarili. Dahil ngayon, gaganapin natin ito talaga with celebration at puno ng pasasalamat sa ginawa ni Kristo Jesus. Alalahanin natin yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang pangakong siya'y babalik muli upang tayo ay tipunin at dalhin sa kanyang kaharian. Sige po, tumayo na yung magli-lead sa bawat family, no? Para samahan ako sa ating banal na hapunan. Mababasa natin sa 1 Corinto chapter 11, yung ating teksto kanina, verses 23 to 26, ang mga katagang ito. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Tayo pong lahat.
break natin. Tapos sige, tingnan natin ang bawat isa. Sabay-sabay po tayo. Maghihintay pa tayo panandali para lahat makatapos. Okay? Hallelujah. Sige po, tuloy natin. Matapos paghapunan, dumampot din siya ng kopa. At sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo pong lahat. Tayo dumako sa panalangin. Salamat, Ama. Salamat sapagkat ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Salamat sa iyong pangako na ikaw'y muling babalik. Kasi alam namin, Panginoon, titipunin mo uli kaming lahat, Ama. Isasama sa iyong kaharian upang doon, O Diyos, ay upang doon ay malubos, Panginoon, yung aming kaligtasan. Ito ang aming papanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. I have never walked on water, felt the waves beneath my feet, but at
Bago po tayo closing prayer and benediction, nais ko pong batiin yung na mga nagdadaos ng kanilang kaarawan sa buwan ng June. Kasama na pati na yung mga nagdadaos ng kanilang mga anniversary. Alam niyo po, isang isang milestone sa atin kasi patuloy na sinusustain tayo ng Panginoon. In fact, nagse-celebrate tayo ng birthday natin tsaka anniversary dahil po sa kanyang katapatan. Talagang pinamalas niya ang kabutihan sa atin. Kaya ngayon, lahat kayo na nag-celebrate o magse-celebrate pa lamang ng birthday at anniversary ngayong buwan ng June, nais ko pong kayo tumayo. At yung mga nagse-celebrate ng anniversary, gusto ko maghawakan ng kamay yung ama at ina ng mag-asawa, at tayo ay dadako sa panalangin ng pasasalamat. Amang makapangyarihan sa lahat, narito po kami, O Diyos, itinataas namin sa iyo ang aming mga kapatid na nagdaos at magdadaos ng kanilang kaarawan at wedding anniversary ngayong buwan ng June. Lord God, salamat po kasi patuloy mo silang pinangalagaan. At patuloy, O Diyos, ipinamalas mo ang iyong pag-ibig, ang katapatan, ang iyong biyaya, Ama, pati yung mga blessings, Panginoon, na kanilang tinanggap. Lord God, sa pagpapatuloy ng kanilang buhay as they go through another year into their lives, binadalangin namin, Panginoon, na lalo pang maging mainit ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iyo at gagamitin mo sila, Ama, patuloy, Ama, upang maitaas ang iyong banal na ngalan. Dalangin namin, Panginoon, make their day very special, O God. Ikaw, Panginoon, ang siyang magbasbas sa kanila ng iyong special na blessing, Panginoon, ng kabutihan. Salamat po, O Diyos. We just commit them unto you, yung kanilang kalusugan at kanilang proteksyon, Panginoon. Pagpatuloy mo, we again, O God, bring them to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Mga ilang ulat lamang po bago tayo dumako sa ating closing prayer and benediction. Nais ko po sana kayong hikayatin o encourage na maki-participate tayo sa sa drive ng ating pamahalaan tungkol sa yung vaccination effort mahalaga po yung bakuna Alam ko may iba-iba tayong mga pananaw dito ang kung titingnan mo yung talagang magiging epekto, mas marami naman positive things na magagawa For one thing, pagka nakaabot tayo sa herd immunity natin, yung 70% ng population natin mabakunahan, hindi na magiging deadly yung epekto ng virus na ito. At malaki ang chances nito na maglalaho na lamang ito kasi wala nang hindi na makakapagpatuloy mag-propagate dahil meron ng defense yung mga body, yung pangangatawan. Ngayon, meron po mga iba na talagang in-advise ang kanilang mga doktor na wag muna, sumunod po kayo sa advice ng inyong doktor. Pero generally, ang akin pong pahayag ay magpaano tayo, i-grab natin yung opportunity na to kasi libre naman ito, wala tayong babayaran At the sooner na gumaan yung mga restrictions ngayon, the sooner na makapag-gather ulit tayo. Gusto ko po ulit magkita tayo, magsama-sama ulit tayo, Isang malaking celebration na mangyayari yung face-to-face gathering natin. But that will not happen kung hindi tayo nakikiparticipate sa efforts ng ating pamahalaan. Although, respeto ko po yung mga desisyon ng bawat isa, I respect
your decision kung ayaw nyo po, pero ako, I'm encouraging everyone to do this. Nagpapatuloy po yung ating mga gawain sa Zoom fellowship natin, katulad ng prayer natin, excuse me, at yung mga iba't ibang ministries. At daluhan po natin ito. Mahalaga yun na dinadaluhan natin yung mga bagay na ito. Gawain ito. Para tayo patuloy na patuloy na nagsasama, together. Thank you, God. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Importante yan, yung fellowship, para magpatuloy yung ating apoy, ma-encourage tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sige po, isang ubo na lang, sabay-sabay na tayo manalangin. Sige, tayo manalangin. Salamat po sa worship namin ngayong umaga. Salamat po sa natanggap naming mensahe. Salamat sa presensya mo, Panginoon. Alam namin na, O Lord, nasa amin hanggang sa iyong muling pagbalik. Salamat din, Panginoon, sa itong nakaraang linggo na ikaw, O Diyos, ang siyang kumalinga sa amin at pinangalagaan kami. Salamat po, O Diyos, sa kagalingan na natanggap. Salamat po sa probisyon. Salamat po sa pati na, Panginoon, sa mga bagay na tinanggap namin na hindi na kami aware, mga blessing mo. Salamat po, kasi alam na alam mo kung ano ang aming mga pangangailangan. At sa oras na ito, O Diyos, itong linggong ito, nais lamang naming dalhin ang aming offering of praise and thanksgiving to you. Salamat po, O Lord. We just want to give you thanks for everything that you have done. Thank you so much, O God. Thank you so much, O God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen and amen. God bless you all. Grace and peace be to you. Keep safe.